Harleen, ano ang naging aksyon ng Senate Committee matapos sa mga naungkat sa pagdinig? Monica, idedetene dito sa Senado yung 2 sa 6 na miyembro ng Navotas City Police na sangkot sa pagkamatay ng 17 taong gulang na si Jemboy Baltazar dahil sa pagtanggi nitong sumagot sa mga tanong ng mga mambabatas. Monica, sa investigasyon ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, naghain ng motion si Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros na ma-cite in contempt si Police Captain Mark Joseph Carpio na siyang team leader ng operasyon dahil sa anyay pabago-bagong sagot nito. Ayon kay Carpio, may isang informant umano ang nagturo na nasa isang berdeng bangka sa gitna ng ilog ang tinutugis nilang si Reynaldo Bolivar na sospek sa isang pamamaril. Kahawig umano nito ang biktima na si Jemboy, pero kalaunan sa pagdinig, sinabi nitong tanging si Sunny Boy na testigo sa pamamaril ang nakita nila sa bangka at hindi si Jemboy. Your Honor, wala po kaming nakitang tumalon sa bangka. Ang nakita lang po namin nag-iisang tao doon ay si Sunny Boy po. Kung nag-iisang tao lang ay nakita nyo, bakit pinaulanan ng bala yung tao na nasa tubig na si Jemboy? Your Honor, baka po ang intensyon ng mga nagpaputok na yon ay para po kay Sunny Boy bilang warning shot. Sir, lalong lumalabo po. Cite in contempt din, Monica, si Police Staff Sergeant Jerry Maliban na itinuro naman ni Carpio na unang nagpaputok ng baril sa tubig kung nasaan si Jemboy. Nung nalaman mo na tumalon sa tubig si Jemboy, saka ka nagpaputok sa tubig? I invoke my helping crimination, Your Honor. Ay, nako. Ano ka, idol mo si Mayo? Ha? No, Your Honor. Sabi ng team leader mo, nagpaputok ka sa tubig. Your Honor, nasa opiskal na po yung kaso, Your Honor. Suwat ko na sa piskal yung kaso nyo. Gusto mong ihinto ang investigasyon ng komite na ito? Dahil may kaso na kayo kinakarap? Nobody can stop our investigation. Monica, lumabas din sa pagdinig na nadismiss na pala sa serbisyo si Maliban dahil sa grave misconduct at serious irregularity noong 2020 at may pending pang kaso na robbery extortion. Depensa ni Maliban, inaapela pa ang kanyang kaso sa National Police Commission o NAPOLCOM at nadismiss na rin umano ang kasong kriminal na inihain laban sa kanya. Pero Your Honor, nakaimar po ako noon, Your Honor. Bali, ano yun, sir, Your Honor, hindi naman po talaga ako yun. Yung kanyang kaso ay hindi rape, hindi pambubugbog, kundi robbery extortion. Ibig sabihin, magaling mag-produce ng pera ito. Kaya kung sino man nag-reinstate dito at ginawa itong operatiba, pinakikinabangan to. Pero pinuna ng mga mambabatas kung bakit nasa aktibong serbisyo pa rin ang naturang pulis at nakasama pa sa sensitibong operasyon. Sagot ng inalis na hepe ng Navotas City Police, hindi niya alam ang patungkol sa kaso ni Maliban. Unang-una, wala po akong alam about sa kaso niya at nadatnan ko na lang po siya, Your Honor, diyan sa Navotas City Police Station. Sang-ayon naman ng NAPOLCOM na hindi na dapat inilalagay sa aktibong serbisyo ang mga pulis na may nakabinbin pang kaso. Ngunit mayroon umanong opinyon ang Office of the Solicitor General patungkol dito kung saan maaari pa ring manatili ang isang pulis na may kaso habang inaapela pa ito. Kung merong mga appealed cases yung mga PNP, hindi na dapat idinideploy sa ganitong usapin. Exactly, Mr. Doon lang po Chair. nagkulang. Kasi nga, binigyan natin ng due process yung mga tao, subalit huwag mo nang ipalaot. Lalo't-lalo na ang kaso niya robbery extortion. Kaya nagagalit din kami, talagang dapat dismissin. Aminado naman ang pamunuan ng pambansang pulisya na demoralisado ang mahigit 200,000 pulis sa bansa dahil sa nangyari. Ayon kay PNP Deputy Chief for Administration, Lieutenant General Rodel Sermonia, lumabas sa inisyal na investigasyon na nagkaroon ng paglabag ang mga miyembro ng Navotas Police gaya sa Police Operational Procedure, Internal Discipline at Polisiya sa Command Responsibility.
Kung ako po ang tatanungin, masasabi kong ito ay malinaw na betrayal of public trust o pagtataksil sa tiwala ng taong bayan kung kaya hindi namin palalampasin ang mga kasong ito. Hindi po kami papayag na yung mga nadidismiss ay nakakabalik pa. We will tag and hold the salary of erring PNP personnel. Sa totoo lang, nahiya kami sa kabila ng itinaas ng sweldo ng pulis, actually na doble po, ay may ilan pa ding hindi nakukontento at sumasangkot sa anomalya, krimen at pang-aabuso. Monica, ayon sa committee secretariat ay inimbitahan din umano yung pamilya at mga kaibigan ni Jemboy Baltazar pero hindi ito nakadalo sa pagdinig. Samantala, nais naman ni Senator Hontiveros na maisailalim sa Witness Protection Program yung isang testigo na sinasabing sinabihan umano o nilapitan ng isang armadong lalaki na nagpakilalang pulis at sinabing sabihin umano na may droga si Jemboy. Monica, isasagawa naman yung ikalawang pagdinig patungkol dito sa insidente sa susunod na Martes, August 29. At yun mo ng update mula rito sa Senado. Balik sa'yo, Monica. Harleen, may report last week na di umano ay may 11 police officers na inutos nitong dating Navotas chief na huwag isama yung pangalan doon sa mga involved dito nga sa pagkamatay ni Jemboy. Naitanong ba ito sa kanya dyan sa Senate hearing? Monica, yung patungkol dyan sa bagong ulat na yan ay hindi yan natalakay kanina sa unang pagdinig nitong Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Pero ang ating aabangan na, Monica, kung matatalakay yan, pati na rin yung iba pang issue gaya noong sa kaso nakakaharapin na o kinakaharap nitong mga involved na Navotas Police, kung ayan ay matatanong na rin sa susunod na pagdinig, Monica. Maraming salamat, Harleen Delgado, live na nag-uulat mula sa Senado.